Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa makausapa tungod kay siya nagahatag ug nagatugot kanato kay magkahimo kita padayon sa ato nga buluhaton. Og sa gihapon ako magapakiguban kaninyo alang sa atong pagpamalandong sulod lamang sa pipila ka gutlo. Magpagamuyok kita sa pagtugyan sa atong buluhaton. Kanimo Dios nga langit non, once again nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag nimo kadamo o Dios nga makabasa ug makapamalandong diya sa balaan nimong pulong. Panalangin ni o Dios ang pagpamalandong nga padayon kini maghatag kanamo og dugang nga pagpahimangno, pagtudlo sa pagkinabuhi namo nga nagmatinumanon diya sa imong balaang kabubuton. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa mga radyo dinhi sa Baganga diin nagakaabot ang amo nga signal, and also bisan pa man sa tanan ng mga Facebook friends, mga followers nga naga-follow karon, and even sa tanan nga mga sharers, sa tanan nga mga prayer partners, o sa tanan Ginoo nga nagapakigbahin ining buluhaton. Lord, gitugyan ko og gipataas diya sa imong balaan nga trono ang buluhaton o panalanginan nimo Ginoo ang matag usa karon nga maging part ni nga buluhaton karon. This I pray in Jesus name. Amen. Usa ka pribilehiyo alang kanatong tanan kana bitawng gitugutan kita sa Ginoo nga padayon magkinabuhi og ma-enjoy nato ang ato nga kinabuhi tungod kay gialaw kita sa Ginoo nga maka-experience o makapadayon sa ato nga mga buluhaton. Padayon kita karon sa pagpamalandong, nagahisgot kita last time sa diha nga ako ang onboard dinhi. Nagahisgot kita about advancing our daily walk of faith in Christ. Aniya kita sa part 2 sa ato nga pagpamalandong gumikan kay taas ang ato nga coverage. Aniya kita sa Colossians chapter 2 verses 8 down to verse 16. Nagasugod kita dinhi sa verse 6 no last time. Now karon ato nga mahinumduman ni gala na tun-an nato in the past nga kinahanglan kita mag-advance sa ato nga paglakaw adlaw-adlaw nga pagkinabuhi diha kang Kristo, ingon nga kita nakakumitar sa atong kinabuhi diha kaniya no, as we have committed our life or our lives to Christ. In verse number 6 and verse number 7, as expected to have a healthy Christian life. Now, atong mabasa dinhi sa verse 6, ingon siya dinhi, so God, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Ingon nakadawat na mo kay Kristo, nga inyong manluluwas o inyong Ginoo, Master. So, paglakaw ka mo, nga haom nga klase nga paglakaw uban kaniya. In verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. In verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Verse number 11, in whom also ye are circumcised with
the circumcision we made without hands, and putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. In verse number 13, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. And verse number 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. In verse 15, last verse, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. So, mao kini siya ang ato nga pagatan-aon karon. Kung imong tan-aon higala ang passage nga akong gibasa, si Apostle Pablo, padayon siya, no? Paul keeps on warning believers against the various forms of this false teaching may take. Kay during this time, grabe rampan kaayo ang mga false teachings nga nagkatag sa area dinhi sa Lycos Valley, specifically dinhi sa Colossae, and even up to Laodicean Church or Laodicean place. Ato makita igala nga si Apostle Pablo concerned kaayo siya sa kinabuhi sa mga magtutuo dito nga area, especially wala siya nakaadto nakatamak dito nga area, pero based sa report nga iyang nadunggan nga anaa sila, in danger sila sa mga pag-atake sa counterfeit gospel nga ilang na sugamakan, no? Nag-undergo sila og grabing epekto kini ngadto kanila. Now, usa sa mga makita nato dito mga humanistic philosophies teaches that we only need ourselves to achieve personal salvation. Mao kana siya ang ilang main nga katudloanan. Nga wala ta nagkinahanglan og lain nga pamaagi or lain nga mga sources about salvation, kundi ato lang sarili ang gikinahanglan para ma-achieve nato ang salvation. Mao kana siya nga klaseng concept nga philosophy nga ilahang nasugamakan. But remember, the Bible teaches that we cannot do it without Christ. Very clear nga gisulti sa Bible. Not only one verse, but many verses sa Biblia. No? Gitudlo ka na og sukwahi kayo ang mga claims, mga teachings, mga philosophies, o mga argumento nga ilang nasugatan during this time. Now, another way to say it is that humanist philosophies teach that people are basically good and sin is inconsequential. So, ang ilang ginakuan nga, ang tao, maayo man jud ang tao. Tanan mga tao, maayo gawas kung magbinuang siya. Mao kana ang ilahang nga mga teachings or mga konsepto nga ilang ginahuptan. Nga ang tao maayo. Pero kung imong tan-aw ni gala, the Bible teaches people aren't basically good because we have all sinned and fallen short of the mark, according to Romans chapter 3 verse 23. Kung imo makita Ginoo sa dinhi nga giingon ang Ginoo nga kitang tanan gyud fall short of the glory of God. Na-miss na to ang mark. And though sin is not without consequences, sila nag-iingon nga ang tao basically good, pero ang Bible nag-iingon nga all are sinners. Ingon sila nga ang sala walay consequence, pero ang Dios nagsulti nga naagyoy seryoso nga consequence. God has provided a way of
dealing with sin that destroys its stronghold on our lives once and for all. Nga tungod kay na consequence ang sala, ang Dios pod nangitag paagi nga ang consequence, ang whole consequence sa sala dili gyud mapaabot nga ni kanato, and that is naghimo siya og alternative ang Ginoo pamaagi, godly way, nga malikay ka nato ang punishment. Instead, nakita ang masilutan sa atong mga sala, it was the Lord Jesus Christ nga nagpakamatay dito sa cross in behalf of us, based on the Bible. Now, ingon sa verse 8, ingon siya din, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. Beware. Na kung imong tan-awon ni Gala, si Apostol Pablo, naghatag siya ni ining usa ka solemn warning. No? Seryoso siya naghatag warning. Magbantay kamo nga dili kamo mabiktima. And word din nga beware means take heed and be on guard against those who would make a prey of them, to lead away astray, to take one's a captive, or to carry off as spoil. Mao kana siya ang target. Og ingon si Apostol Pablo, magbantay kamo kay ang ilahang nga mga pangatarungan, ang ilahang nga konsepto, ang ilang mga katudloanan, mubira ka ninyo o mahimo ka ninyong captive o mahimo kamong dili na maging productive sa inyong pagkinabuhi kung mabiktima ka mo niini. Ha? Makita na to dinhi ang philosophy, vain deceit, tradition of man, or rudiments of the world. It means to say, not based on the scripture, not based on the teachings of God. Okay? So whatever concept, whatever principles nga ato nga madunggan sa atong palibot, pagdili kini nakaugat diha sa Biblia, nakagikan sa Biblia, bantayan yun kana, delikado kana. So, in advancing our daily walk of faith in Christ, kinahanglan, as having Christ, we are to think like a Christian. Hinumdum mo na to, atong natun-an in the past, sa dihang imong gitugyan ang imong kinabuhi sa Dios, na-receive nimo ang Holy Spirit, pinaagi sa imong pagtuo, tiunay o tinuon nga pagtuo, pagsalig kaniya, you have the Holy Spirit, you have Christ in your heart, gitawag kag Kristohanon. So, ingon nga ikaw Kristohanon, we need to think like a Christian because we are Christian. No? Magkinabuhi kita, maghuna-huna kita ang ato, the way we think, the way we perform sa atong mga buluhaton daily, kinahanglan mag-perform kita sama sa pag-perform sa Kristohanon. Ingon din ni sa verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Okay? In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Now, in verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power, and ye are complete in Him. We need to think like Christ, or like a Christian. Ingon nga Kristohanon, maghuna-huna kita, magbuhat kita sama sa ginahimo o ginahuna-huna o ginabuhat sa mga Kristohanon. Paul said, simply, Christ is the fullness of God, and in Christ we experience the fullness of God. Ingon nga kita anaa kang Kristo, ingon nga si Kristo is the fullness of God, siya ang image of God. Kita pod magkinabuhi, i-experience na to magkinabuhi holy para sa Ginoo.
If you want to experience the fullness of God in your life, there is only one way to do it. You don't need to chant. You don't need to dance. You don't need to shave your head. You don't need to mutilate your body, wear a funny robe, or join a club. Huh? So hinumdum mo nimo nga kung nadawat nimong tinuod si Kristo, ana-ana ang Holy Spirit imong kasing-kasing, dili na siya kinahanglan pa magsayaw pa ka, dili na kinahanglan nga mag-utter pa ka mga words nga di masabtan, dili na kailangan mag body language pa ka, dili na kailangan nga maghimuon pa nimo nga attractive imong kaugalingon, magsulob kag mga biste nga mo attract sa ubang mga tao, or so on and so forth. Wala na nagdepende sa haluan nimo nga club or organization. But klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo nga ang Holy Spirit nagahatag siya kanato og buo, kompleto nga kinabuhi diha kang Kristo, og kini nag-ugat kung imong tan-aw ni gala nakabase diha sa iyang balaang pulong. All you have to do, all that you can do to experience the fullness of God in your life is connect with Him through a personal relationship with Jesus Christ, because Christ is the fullness of Godhead, the Godhead. Na kung naa ka kang Kristo, unsa pa may kulang nimo? Unsa pa'y kulang nga imong idagdag? So, higala, atong timan-an nga si Apostol Pablo solemnly nagawarn sa mga Kristohanon sa Colossae nga dili sila mahulog ni ining sipyat, mali ug erroneous nga klase nga mga pangatarungan, argumento or mga teachings. If you are in a relationship with Christ, you have all that God has to offer. Naa ka niining gi-offer sa Ginoo if you are truly in relationship with Christ. Kung tinuod nimo nadawat si Kristo, tinuod nga naa nay Holy Spirit sa imong kasing-kasing, tinuod nga nagsalig ka sa gisulti niya sa balaang kasulatan, ana-ana kanimo kini nga mga offer. Unsa man kini? You have an access to Him. Na kay access sa Ginoo. Unlike in the Old Testament, nga only the priests of God, katong gipang-appoint sa Ginoo, gipampili sa Ginoo nga mahimong priest, mahimong high priest, sila lang ang naay direct access of God in the Old Testament times. Pero as of now, sa dihang ikaw mingtuog bidawat kay Kristo, gitagaan kang special nga access, personal nga access. Anytime, anywhere, you can pray, you can approach God. Pwede ka makatawag sa Ginoo, makaampo sa Ginoo, no? Any time of the day or night, you can pray, you can sing to Him, no? Makakanta ka para sa iya, makakry ka sa iya, ha? Pwede ka mong hilak sa iya, makigistorya ka sa iya, ha? Or just rest in His presence. Naanatanan, unsa pa'y kulang? Nga kailangan pa ka mukatkat og bungtod, musulod pa sa langob aron ka magkaroon og special nga connection or access? No. You don't need to do that. Ngano man, diha kang Kristo naa ka niining ginatawag og full access, because in Christ is the fullness of God. No? Wala na'y kulang sa imong higala. Nga i-add on pa aron nga makumpleto pag yun. Sumala sa daghang mga konsepto nga wala na magsunod sa balaang kasulatan. Number 2, you have Spirit living inside you. You have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit to comfort you, to teach you, to convict you of sin, so that you can learn to become a better person and to give you direction through from day to day. No? You have the Holy Spirit.
You don't need to ask daily, no? As other teachers. Yeah, kada kuan sig pangayog Holy Spirit, come Holy Spirit. Kapila man ini mo dawaton ang Holy Spirit higala. According sa Bible, once nga ming tuo ka, ming dawat kay Kristo, gihimo kang anak sa Dios. Og ang balaang espiritu mupuyo diha sa imong kasing-kasing. Dili siya mo bisita diha sa imong kasing-kasing, but he will live inside you. Magkinabuhi siya uban kanimo. Magbisang asa pa ka, naa siya. Okay? So mao ka na atong timan-an higala. You have that because Christ is the fullness of God. You have the Holy Spirit sulod sa imong kasing-kasing. Mag-convict sa imuha. Di ba kung Kristohanon ka higala, nakabantay ka kung muhimo kag mali, gina-convict ka sa Holy Spirit. Nakabalo ka nga mali na imong gibuhat. All we have to do is to abide, to follow the leading of the Holy Spirit. Okay, siya ang nagatudlo ka na to. Number 3, you have God on your side. Not only the Holy Spirit, but you have God. We have God. Unsa pa may kulang, no? Ganun kailangan pamanta og mga anting-anting. Kailangan pa tag mga amulets. Kailangan pa ta og mga daghan nga mga butang nga naaman ang kanato ang Ginoo. And that God ready and able to protect us, no? To protect us through the storms of life, keeping us safe, to give assurance that you will be with God in heaven throughout eternity. Kung mamatay man ta ning kalibutan na, assured ta, secured kita in the hands of God. No additional experiences you need to seek, or no additional truth outside of Scripture that you need to discover. Wala na nagkinahanglan nga magkuan pa ka, kailangan maka-experience pa ko atong mura ko padlupad, katong mura ko mo float, katong mura makapaulan kong kalayo. Si Antichrist ang naghimo ana. Tigala. So atong hinumdumon nga enough na ang Holy Spirit nga naa kanimo, enough na nga naa kanimo sa imong side ang Ginoo, o kaya niya himuon ang ministry nga gusto niyang ma-perform diha sa imong kinabuhi o gamiton kaniya para sa iyang kaymayaan. In advancing our daily walk of faith in Christ, not only we are to think like a Christian, biblical, according to the Bible, not according to experiences. Ang atong mga experience ay gala dili na doktrina na pwede na to itudlo sa uban. Ang doktrina naalang sa Biblia o wala sa imong eksperyensya sa kinabuhi. Number 4, as having Christ, we are complete. Kompleto na. Wala na'y kulang nga idagdag pa nimo. If you have Christ, if you are in Christ, we are spiritually circumcised based on verses 11 down to verse 12. Gimo na gisulti ni Apostol Pablo, if you are in Christ, take note, you are spiritually circumcised. Now, ingon din sa passage, verse 11, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Take note, in the Old Testament, usa sa mga requirements sa mga Hudiyo, mao nga ang usa ka bata is-circumcise siya aron mahimo siyang limpyo, kumbaga, in the sight of God. Pero, dili kadto mao ang tinuod nga kumpleto. Tungod kay shadow lamang siya, nag-testify lamang siya sa himuon sa Holy Spirit ni Kristo diha sa kinabuhi sa tao. No? Ang pag-circumcise or paghimo niini in the Old Testament with their hands. Kanang pagtuli sa usa ka lalaki nag-symbolize
sa gihimuon usab sa Ginoo sa kinabuhi sa tao the moment nga motuo siya sa gibuhat ni Kristo. Ingon siya dinhi in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Not with hands, but through Christ. Nag-refer siya sa trabaho ni Kristo. Ang word circumcised dinhi a spiritual cutting off of sin in the flesh. It involved Christ cutting of the dominion of our sinful nature. Okay? So, ato makita din nga ang circumcision nga gi-mention ni Apostol Pablo not as the circumcision in the Old Testament, but the circumcision of the Holy Spirit through Christ. Okay? The cutting off the dominion of our sinful nature. Kay kitang tanan ulipon sa mali na pagkinabuhi, ulipon sa sala, and because of God, because of Christ, because of the Holy Spirit, kita na circumcise, enable niya kita magsunod kaniya. O kana nga circumcision not with hands, not because of, tawag siya dinhi, baptism. The word baptism ato makita kana karon iyon sa verse 12, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Okay? Walay kalabutan sa bautismo, but ang word, because ang word baptism din is, it's not the baptism of water, but it is a spirit baptism. Okay? So, ang circumcision dito, dili to circumcision physical, but spiritual nga circumcision. Ingon siya sa verse 12, buried with him in baptism, dili but pasabot nga water baptism, but a spirit baptism. Okay? So, mao kana siya ato makita igala. Number 2, not only we are spiritually circumcised, but we are forgiven of our sins because of Christ, because of Him. Kung imong tanawon ang verse 13, and you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Okay? So, ato makita, forgiven you all trespasses. Ang tanan mga kasalanan gi-forgive, gi-blot out niya. Ingon sa verse 14. Blotting out of the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Now, kung nakabalo kita igala, nga ang mga Jewish people, grabe sila ka-strict, grabe ang ilaha kuno nga pag-follow sa mga ordinances, mga pagtulunan in the Old Testament, grabe ilang pag-follow, pero in reality, di yun nila makaya. Even si Apostle Peter, Apostle Paul, o uban pang mga apostoles, nagasulti, nagpamatuod, nga walay usa nga naka-fulfill sa mga ordinansang gihatag in the Old Testament, and because only Jesus naka-fulfill ni atong tanan. Because nailing it to His cross, gi-blot out niya ang mga handwriting or ordinances. It means to say, atong makita nga naan na diha kang Kristo ang atong kalauman. Okay? Wala na sa mga sinulat, wala na sa mga ordinansa, wala sa mga unsa pa nga gina-impose sa unang panahon o sa mga kasimbahanan nga diin suppose pamaagi nga ma-forgive, mahinluan sila sa insala, but si Kristo na ang makahimo ni anak kanato. Number 3, we are given victory over the forces of evil. In Christ, we are complete. Okay? Kompleto kita
diha kang Kristo. Dili lang gitagaan kita spiritually we are now circumcised, we are forgiven of our sins, but we are given victory over the forces of evil. Wala na actually gitagaan na tag enablement, freedom sa Ginoo nga makaresist sa mga butang nga dili maayo. In verse 15, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. But pasabot higala nga gipildi na sa Ginoo ang mga sinugdan o ginatawag na to nga mga sources o mga powers niini nga dark world. Of course, referring to Satan, referring to the devils nga nagadisturbo, nagapang daot, naghimo og mga counter teachings, mga concepts nga gipangtudlo sa mga tao nga ma-divert ang ilang attention instead of to God, ma-divert ilang attention ngadto sa mga mali o dili na mao, dili na biblikanhon, no? Triumphing over them in it. Si Kristo naghatag og kadaugan, no? Ang word din nga spoiled is disarming of the angelic rulers, refers to Christ's defeat of the evil angelic powers by his death and by his resurrection. Kano saan nahitabo nga gidisarmahan niya ang kagamhanan o ang kakusgan niining mga angelic powers, devilish power, panahon nga siya nagpakamatay dito sa cross o sa iyang pagkabanhaw, pildido na ang tanan. O kana nga kadaugan gihatag niya sa iyang mga katauhan, which is called the Christians. And you are one of them. God does not expect us to deal with our sins or sin capacity by religion. No amount of legalism will attain God's standards. Take note. Ang ato nga sin problem dili ni masulbad pinaagi relihiyon. Dili masulbad pinaagi legalismo. Bisan unsaon pa nimo pag-observe anang mga gipang-obserbahan sa daghang mga tao, you cannot attain God's standard because all of us are sinful and shortage sa glory para sa Ginoo. The Christian is both buried and raised with Christ positionally. Ang atong kapasayloan, ang atong enablement, wala diha sa relihiyon, wala sa pag-obserbar o mga obserbahanan, kundi naadiha kay Kristo. Okay? So, mao kana siya in advancing daily walk of faith in Christ. Atong hinumdumon ni Gala. As having Christ, we are to think like a Christian. And as having Christ, we are complete because of Him. Hinaot nga ang Diyos, nagapanalangin sa inyong mga kasing-kasing, samtang nagapaminaw kamo sa ato nga simple nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. May God bless all of you.